It may have been a conditional threat, but it was still a threat, a serious one at that, coming from the second highest government officer of the land and hailing from a family given to violent proclivities and the abundant means to make it happen. Even more, the vice president made it still clear she was not speaking tongue-in-cheek with the first week or 3 days of the trial having come and gone as a typical trial and much to the satisfaction of Malacanang. Our Kenneth Paciente has more details. With the first 3 days of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte now underway, the palace said it believes the trial has so far been proceeding smoothly. Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado. The palace also responded to the statement of Attorney Salvador Panelo, who said the Vice President's threat against the President, First Lady Liza Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez was only hypothetical. Castro maintained that the Vice President's threat was clearly stated during her online press conference in November 2024. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. The palace also pushed back against the argument raised by defense lawyer Attorney Carlo Narvasa during his cross-examination of senior NBI agent John Mark Calilong. Narvasa claimed that President Ferdinand R. Marcos Jr. allegedly had control over the NBI and the DOJ in the investigation involving the Vice President. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. Regarding the defense's argument that the alleged Operation Romanov or the supposed threat to the life of Vice President Sara and her family was the reason behind her remarks, the palace said the Vice President had been given the opportunity to present evidence to support her claims of a threat to her life but allegedly did not respond to the NBI. Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. The palace reiterated that the executive branch remains hands-off in the impeachment trial in observance of the principle of separation of powers. However, it said that if issues involving the president arise during the proceedings, Malacanang will respond based on the facts. The palace also expressed hope that the senator judges will carry out their mandate in accordance with the rules and procedures and that their decision will be based on the evidence presented. Kenneth Paciente for the Nation.